Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikadalawamputwalo at huling kabanata ng Gawa. Basahin natin. Sa Malta. Na makaahon na kami at ligtas na sa panganib, nalaman namin na ang islang yon ay tinatawag na Malta. Napakabait sa amin ng mga taga roon at mabuti ang kanilang pagtanggap sa aming lahat. Nagsiga sila para makapagpainit kami dahil umuulan at maginaw. Nanguha si Pablo ng isang bigkis na kahoy na panggatong. Pero nang mailagay na niya ang mga kahoy sa apoy, biglang lumabas ang makamandag na ahas dahil sa init ng apoy at tinuklaw ang kanyang kamay. Pagkakita ng mga taga roon sa ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, sinabi nila, "Tiyak na kriminal ang taong ito. Nakaligtas siya sa dagat, pero ayaw pumayag ng Diyos ng katarungan na mabuhay pa siya." Pero ipinagpaglang ni Pablo ang ahas doon sa apoy at hindi siya napano. Hinihintay ng mga tao na mamaga ang kamay ni Pablo o kaya ay matumba siya at mamatay. Pero matapos nilang maghintay ng matagal, walang nangyari kay Pablo. Kaya nagbago ang kanilang isip. Sinabi nila, isa siyang Diyos. Makikita natin dito ang pangangalaga ng Diyos kay Pablo. At di siya pinabayaang mamatay dahil di pa niya nagagawa ang pamamahagi ng magandang balita sa Roma. Ang isa pang aral na kailangan nating pag-usapan dito ay ang basehan ng pagtingin natin sa mga tao. Dito, nang tinuklaw ng ahas si Pablo, masama agad ang naging tingin ng mga tao sa kanya. Para bang sinasabi dito na kapag may masamang nangyayari sa isang tao, masamang tao ito at nakakaranas ng paghahatol ng Diyos. Ngunit nang di napano si Pablo, sabi naman nila na isang Diyos si Pablo. Napapansin mo ba kapatid na ganito rin ang ginagawa natin sa mundo? Katulad ng ating napag-aralan sa nakaraang kabanata, ang mga paghihirap sa buhay ay pinagdadaanan nating lahat. Hindi ibig sabihin nito na pinaparusahan tayo ng Diyos. Nabanggit na natin na ang mga makasalanan ang nagdadala ng problema sa kanilang mga sarili. Ngunit may mga pagkakataong di naman nila kasalanan ang kanilang pinagdadaanan. Kaya maling isipin na kung may nangyayaring masama sa isang tao, hindi ito antimanong nangangahulugang siya ay isang masamang tao. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, madali nating husgahan ang ating kapwa base sa mga nangyayari sa buhay nila. Kaya iniisip din natin na kung nabiyayaan ng tao, kasi mabait na tao ito. At kung dumadaan naman sa hirap, kasi masamang tao ito. Ngunit mali ang pag-iisip na ganito, kapatid. Napakaraming tao ang nabubuhay sa kasaganahan, ngunit di naman sumusunod sa Diyos. At napakarami ring tao ang nagdurusa na totoong sumasampalataya sa Diyos. Huwag nating husgahan ang ating kapwa base sa nangyayari sa buhay nila. Tandaan natin kapatid na di natin nakikita ang nilalaman ng puso ng ating kapwa. Kilatisin natin ang kanilang pamumuhay, hindi kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Ang panunuklaw ng ahas kay Pablo ay ginamit ng Diyos nang sa ganoon ay maintindihan natin ang mahalagang aral na ito. Basahin natin. Ang pangalan ng pinuno ng lugar na yon ay si Publius. Ang kanyang lupa ay malapit lang sa lugar kung saan kami umahon.
Mabuti ang kanyang pagtanggap sa amin at doon kami tumuloy sa kanila sa loob ng 3 araw. Nagkataon noon na ang ama ni Publius ay may sakit. May lagnat siya at disenterya. Kaya pumasok si Pablo sa kanyang silid at nanalangin. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at gumaling ito. Dahil sa pangyayaring yun, ang lahat ng may sakit sa isla ay pumunta sa amin at pinagaling din sila. Marami silang ibinigay sa amin na regalo. At nang paalis na kami, binigyan pa nila kami ng mga kakailanganin namin sa paglalakbay. Nanilbihan si Pablo sa mga tao sa Malta at sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, nakasisiguro akong nakapaghasik ng binhi si Pablo sa mga tao dito. Ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanya ay siya naman niyang ginamit upang mabigyan kaluwalhatian sa pagpapakilala ng Diyos Ama sa mga tao doon. Kung tutuusin, ang maliit na isla ng Malta ay di naman daanin ng mga misyonero. Ngunit dito ay nakita natin na nabiyayaan silang marinig ang magandang balita at nauna pa sila sa mga tao sa Roma. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang nagpapakita ng pag-uugali ng isang tagasunod ni Jesus ay hindi namimili ng sitwasyon, oras at lugar. At katulad ni Pablo, ang pagpapagaling niya sa ama ni Publius at sa lahat ng may sakit ay nagpapakita lamang ng kanyang pagmamahal at paninilbihan sa kanyang kapwa. Ganoon din dapat tayo sa kasalukuyan. Wala man tayong kapangyarihang magpagaling ng may sakit, iparamdam natin ang pagkalinga, paninilbihan, pakikinig, pakikiramay, pagtulong, at pamamahagi ng magandang balita dahil ito ang kalooban ng Diyos. Basahin natin. Mula Malta, papuntang Roma. Matapos ang 3 buwan na pananatili namin sa isla ng Malta, sumakay kami sa isang barkong nagpalipas doon ng Tagunos. Ang barkong ito ay galing sa Alexandria at nakalarawan sa unahan nito ang kambal na Diyos. Mula sa Malta, pumunta kami sa Syracuse at 3 araw kami roon. Mula roon, bumiyahe kami hanggang sa nakarating kami sa Rhegium. Kinabukasan, umihip ang habagat at sa loob ng 2 araw ay nakarating kami sa Puteoli. Doon may nakita kaming mga kapatid sa Panginoon. Hiniling nila sa amin na manatili roon ng 1 linggo. Pagkatapos, dumiretso na kami sa Roma. Nang marinig ng mga kapatid sa Roma na dumating kami, sinalubong nila kami sa pamilihan ng Appius at sa Tres Tabernas. Nang makita ni Pablo ang mga kapatid, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Tingnan natin ang mapa at sundin natin ang berdeng linya. Mula sa isla ng Malta, naglayag silang pahilaga sa bayan ng Syracuse. Pagkatapos ay dumaan sila sa bayan ng Rhegium at tumuloy sila sa bayan ng Puteoli. Basahin natin. Sa Roma. Pagdating namin sa Roma, pinahintulutan si Pablo na tumira kahit saan niya gusto. Pero may isang sundalong magbabantay sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, pinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Roma. Nang nagkakatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, kahit na wala akong nagawang kasalanan laban sa ating bayan,
o sa mga kaugaliang mula sa ating ninuno, dinakip nila ako sa Jerusalem at inakusahan sa gobyerno ng Roma. Nilitis ako ng mga Romanong opisyal at nang malaman nila na wala akong nagawang masama para hatulan ng kamatayan, palalayain na sana nila ako. Pero tinutulan ng mga Hudyo, kaya napilitan akong lumapit sa emperador. Kahit wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Ito ang dahilan kung bakit hiniling kong makita kayo, para makapagsalita ako sa inyo dahil nakakadena ako ngayon dahil naniniwala ako sa inaasahan ng mga Hudyo. Dumating din si Pablo sa Roma at kahit nakakadena siya bilang isang bilanggo, sinimulan na niya ang kanyang pamamahagi sa mga Hudyo sa Roma. Basahin natin. Sinagot nila si Pablo, "Wala kaming natanggap na sulat mula sa Judea tungkol sa iyo. Ang mga kapwa natin Hudyo na dumating dito galing sa Jerusalem ay wala ring ibinalita o sinabi laban sa iyo. Pero gusto rin naming marinig kung ano ang iyong sasabihin. Dahil alam namin na kahit saang lugar, pinamasama ng mga tao ang sekta mong yan. Kaya nagtakda sila ng araw para magtipong muli. Pagdating ng araw na yon, lalong dumami ang pumunta sa bahay na tinutuluyan ni Pablo. Pinatunayan niya sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At ipinaliwanag niya ang tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng mga kautusan ni Moises at ng mga isinulat ng mga propeta para sumampalataya sila sa kanya. Ang iba ay naniwala sa kanyang sinabi, pero ang iba naman ay hindi. At dahil sa hindi sila magkasundo, nagsiuwian sila. Hindi pala alam ng mga Hudyo sa Roma ang tungkol sa kaso ni Pablo. At dito, walang nag-uusig sa kanya. Nagpakita sila ng interes sa magandang balita at ipinamahagi naman ito ni Pablo. At katulad ng kinagawian niya sa pagtuturo sa mga Hudyo, ginamit niyang muli ang kasulatan ni Moises at mga propeta ng nakaraan upang ipakita na si Jesus nga ang ipinangakong Mesayas ng Diyos. At katulad din ng kanyang karanasan sa pamamagitan ng magandang balita, mayroong mga naniwala at mayroon ding hindi naniwala. Basahin natin. Pero bago sila umalis, sinabi ni Pablo sa kanila, "Tama ang sinabi ng banal na espiritu sa ating mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isayas, sapagkat sinabi niya, puntahan mo ang mga taong ito at sabihin mo sa kanila na kahit makinig sila, hindi sila makakaunawa. At kahit tumingin sila, hindi sila makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama. At magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila." Sadyang matigas ang puso ng mga Hudyo. Sadyang matigas din ang puso ng mga tao ngayon. Para sa mga Hudyo, pinanghahawakan nila ang kanilang pagiging lahi ni Abraham at iniisip nilang ito ang magliligtas sa kanila. Hindi nila matanggap na hindi ito ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan ay di magmumula sa pagsunod sa kautusan. Ito ang ipinililiwanag ng magandang balita, na bukod tanging daan sa kaligtasan ay ang pananampalataya ng tao kay Jesus.
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit si Jesus ang tumanggap ng parusa ng kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ang naging kasalanan bilang kabayaran ng ating kaligtasan. At kung binuhay muli ng Diyos Ama si Jesus pagkatapos ng 3 araw, ganun din tayong mabubuhay muli para makapiling ang Diyos Ama sa langit. Ang napakahirap maintindihan para sa ating mga magkakapatid, ang kaligtasan ay isang biyaya ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Ang Diyos Ama ang pumipili kung sino ang kanyang bibiyayaan. Siya ang nagtatakda kung sino ang maliligtas. Wala tayong magagawa kundi umasa lamang sa habag at awa ng Diyos Ama. Wala tayong maaaring gawin para maging karapat-dapat tayo sa biyayang ito. Dito natin makikita na kung di tayo karapat-dapat na maligtas, bakit kaya nagligtas pa rin ang Diyos Ama? Dito natin mas maiintindihan ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin, na kahit tayo ay makasalanan, pinatawad pa rin tayo ng Diyos para makabalik sa piling niya. Basahin natin. Sinabi pa ni Pablo, gusto ko ring sabihin sa inyo na ang salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan ay ibinalita na sa mga hindi Hudyo, at sila ay talagang nakikinig. Pagkasabi nito ni Pablo, nag-uwian ng mga Hudyo na mainit na nagtatalo. Sa loob ng 2 taon, nanatili si Pablo sa bahay ng kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng dumadalaw sa kanya. Tinuruan niya sila tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi siya natakot sa kanyang pagtuturo at wala namang pumigil sa kanya. Ang binitiwang salita ni Pablo paukol sa pagbabalita ng magandang balita sa mga hindi Hudyo ay hindi malugod na tinanggap ng mga Hudyo sa Roma. Sa kanilang paniniwala, ang mga hindi Hudyo ay hindi pinili ng Diyos at mga taong mas mababa sa kanilang mga Hudyo. Iba kasi ang kanilang mga paniniwala at pamumuhay na sa pagtingin ng mga Hudyo ay marumi at di karapat-dapat sa Diyos. Kapatid, maling ipagdamot ng mga Hudyo ang biyayang kaligtasan at kapatawaran kung ito ay maibibigay din sa mga Hudyo. Wala silang karapatan sabihin na ang biyayang ito ay nakalaan lamang sa kanila. Nagpapakita lamang ito ng pagmamataas, kasakiman, at pansariling pag-iisip sa panig ng mga Hudyo. Kung ang Diyos na nagpakita ng awa at habag sa mga makasalanan, bakit di maipakita ng mga Hudyo ang awa at habag sa mga hindi Hudyo? Ang biyayang ito ay nagmumula sa Diyos, at Diyos lamang ang makakapagsabi kung sino ang kanyang bibiyayaan. At ito ang naging mainit na pagtatalo ni na Pablo at mga Hudyo. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, mag-ingat tayong gumaya sa mga pananaw ng Hudyo. Huwag nating husgahan ang ating kapwa at sabihing hindi sila karapat-dapat mabigyan ng kaligtasan at kapatawaran. Hindi natin alam ang puso ng ating kapwa at nung minsan, tayo rin naman ay naging isang makasalanan. Kaya naman ipamalita natin ang magandang balita sa ating kapwa at huwag itong ipagkait sa kanila. Lahat ng ito ay gawin natin sapagkat ang ating pagmamahal sa kapwa ang siyang inutos sa atin ng Panginoong Hesus.
Sa talinghaga ng naglayas na anak, basahin natin ang ginawa ng panganay na kapatid sa 15 kabanata ng Lukas. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay, kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." Ang sabi ng panganay na anak, dapat palang may kabayaran ang paninilbihan niya sa kanyang ama. Kapatid, ang biyaya ay hindi gantimpala sa ating paninilbihan. Ang biyaya ay kusang binibigay sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Kung ang kaligtasan ay nakakamit sa paninilbihan, walang maliligtas sa atin sapagkat wala sino man sa atin ang kayang mabuhay nang walang kasalanan. Ang bukod tanging paraan para mawala ang ating mga kasalanan ay maniwala kay Jesus na siyang tumanggap ng kaparusahan sa ating mga kasalanan. Uulitin ko lang kapatid, ang kaligtasan ay isang biyaya. Hindi ito kabayaran sa ating paninilbihan. Hindi natin ito makakamit sa pagsunod sa kautusan ni Moises sapagkat walang sino man sa atin ang kayang mabuhay ng walang kasalanan. Huwag nating tularan ang panganay na anak. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, di malayong maisip natin na tayo ay karapat-dapat na makatanggap ng gantimpala sa ating mga mabubuting gawa. Mag-ingat tayo kapatid. Huwag nating paniwalaan na may utang sa atin ng Diyos sa ating pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ganito din ang tinuturo ng prosperity gospel. Isa itong maling paniniwala. Kung tayo ay bibiyayaan ng Diyos Ama, malugod natin itong tanggapin at huwag nating kalimutang magpasalamat. Ngunit kung hindi naman, tandaan din natin na ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay patunay lamang sa ating pananampalataya sa Kanya at hindi ito nangangailangan ng anumang kabayaran. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 28 at huling kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.